Before we start, pwede po kayong padantanin mo ini. Ini, marimlaan lang eh. Yes, padantanin po. Di kung may lisangan, paganantanin mo. May ngabit kong salon pass. Sige, settle down muna before we start kasi mabilis lang po ako. Let us pray, closing prayer. Tapos na daw, sabi ni Gasly. Ayan, sige. Okay na, kuya? Yung video? Okay. Sige. Ayan, so... Ayun. Okay. Good afternoon, everyone. So, ako pong natoka sa Module 2, Lesson 6. So before I start, may I ask for everyone's attention? I'll be just as quick as 30 minutes as I can. I'm not promising, but maikli lang po ito and my voice is not good. So maawa na kayo sa akin, makinig kayong maigi. So before mag-start, let us pray. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa hapon na ito na nagkatipon po kami. Dalangin po namin, Lord, na bigyan mo po kami ng pagkaunawa sa salita mo, Diyos, at maging kapaki-pakinabang po sa buhay namin at sa kaharian mo ang lahat po ng maririnig namin. Sa iyo pong papuri, sa iyong parangal. In Jesus' name, Amen. Alright, so before we start, kapag ako po ang instructor ng module, wow, feeling. Meron tayong recap. Ang problema, last week walang discipleship. Yung iba, absent. So tingnan natin kung may naaalala pa kayo sa discipleship. O, recap. Ayun, nako, ito na. What is the title of Lesson 4? Sinong nakakaalala? Pastor Ella Makiramdam. Wala, no? Ayan. Ang title, Worship and Fellowship. Naalala nyo ba the following week nung binaha tayo na nag-fellowship tayo ng buong afternoon dahil naglilinis, nagluluto, di po ba? And then last week and then ngayong week. Okay? Next. Fill in the blanks. Worship in blank and blank. Spirit and truth. Yes, sir. Tama. Next. Fill in the blanks. Teach and... Teach and go make disciples. Teach and admonish one another. Ano daw yung Tagalog ng admonish? Anong admonish? Admonish pa. Ano? Admonish, sermonan, pangaralan, di ba? Correct, rebuke one another. Turuan. Yan. Next. Ito. Dapat alam nyo na to. Module 1 to. From Module 1, what is LOT and Church? Vision. Ano yung vision natin? Praying. Ay, salamat, Lord. Yes, tama. Worshiping, praying, God-seeking, and soul-winning church. Ito naman. Module 1, what is LLT and Church mission? Very good. Go and make disciples of all nations. Dahil dyan, meron kang 500. 1, 2, 3, 4. Ang slow nyo naman. Ang hirap mag-joke sa church na to. Ganun mag-joke, Jam. Alright. So, pwede na tayo mag-start. Pwede na kayong makinig sa akin. Mabilis lang to. Alright. So, ang title po ng Lesson 6, Go and Make Disciples. Ulitin nyo nga. Go and make disciples. Next week ha, pag tinanong ko kayo at hindi nyo alam yan, talagang, hindi, joke lang. Masakit
taytang lalamunan ko, ha? Makinig kayo. Alright, so, bilang Christian daw po, Christian na ba kayo? Alright, thank you sa Lord. No, believer naman kayo. Sinong pinapaniwalaan nyo? Sinong Jesus yan? Jesus yung lolo ko. Ha? Oh, Jesus Christ. Believer kayo na si Jesus Christ ay Lord and Savior. Naalala ko yung napanood yung video kagabi doon sa bata. Tinanong siya, ang nanay ay chismosa. Sabi niya. So ngayon, dahil ganun sinabi niya, ang sabi nung clown sa kanya, ang tatay ay, clue, bibigyan kita, ha? Halimaw daw yung tatay niya. Dapat haligi ng tahanan, di ba? Ang sinagot niya, halimaw daw yung tatay niya. Right, so, si Jesus Christ ay Lord and Savior. Yan. So, nung tanggapin daw natin si Jesus Christ at maniwala tayo na siya ay Lord and Savior, yun na ba yun? Yun na yun. Naligtas ka na di ba? Naligtas ka na. Yun na yun. Hintayin mo na lang na mag-rapture. Hintayin mo na lang na makita siya sa clouds. Hindi po siya sa kidlat makikita. Hindi mo siya sa kidlat makikita. Hindi sa silangan at sa kanluran. Ha? Makikita natin siya kung paano siyang umakyat, ganun siyang babalik. Alright? So, nung makilala mo si Jesus at maniwala ka na Diyos si Jesus, yun na ba yun? Hindi po. Di ba? Hindi po. Ano to? Basahin nga natin. 1, 2, 3. A true Christian doesn't only grow in their own faith but also helps others know Jesus. Nung tayo daw po ay maborn again, maniwala na si Jesus ay Lord and Savior, nung tayo ay maligtas, hindi po doon nag-e-end yun. Meron po tayong mission na ipakilala din siya sa iba. Amen? Ano yung Great Commission? Go and make disciples of all nations. That's why Lord of the Nations, ang mission niya, yung Great Commission, yun. Go and make disciples of all nations. Hindi po tayo habang buhay na nakaupo sa church, na naka-aircon, may lunch pagkatapos, and then feeling good after. Hindi po ganon. Ang isang Christian po, pag na-born again siya, meron siyang responsibility na dadalhin niya yung kaligtasan na yon, ihahawa niya sa ibang tao. Ipapakilala niya si Jesus sa kanila. Kasi yun yung commission na binigay ni Jesus sa atin. Alright? So, meron pong dalawang part ito. Ako ulit ang makikita nyo next week. May recap ulit tayo next week. So, makinig kayong mabuti para mabigyan kayo ng 500. 500. Alright? So, ang title natin, ayan, our calling is to pray, worship, follow Christ, and share the gospel. Naku, manginginig na yung mga introvert nito. Alright, so meron pong part 1 and 2 yan. Yan. Wow, natutong maglagay ng animation. Ayan. Because we are called to become effective witnesses. Hindi lang basta witness at hindi Jehovah's Witness, but effective witnesses. Ibig sabihin, ikaw ay mabisa. Di ba? Mas mabisa pa sa Rhea alcohol. Di ba? You are effective. How can you be effective? You have to understand your mission. Di ba? Go and make disciples. So number 1, ito lang yung tatalakayin natin, and then following week, yung pangalawa. Number 1, go and make disciples. Alright? So, let's dig in. Ang sabi ng Matthew 28:19-20, go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. So, ito po yung mga huling salita ni Jesus bago siya umakyat ng langit. Di ho ba? Sa panahon po nila, ang mga huling salita ng isang tao, very important. Hanggang sa panahon naman natin, di ba? Bayo yamete. Sabi na,
Wala namang halaga yun, pero pag dahil namatay na siya, di ba, binibigyan nila ng halaga. Ganon din po tayo. So, si Jesus, tawang-tawa naman sila ngayon. Di ba, no? Nakarelate kayo, totoo ba? So, ngayon, nung si Jesus po ay umakyat, meron siyang huling mission. Hindi lang po dun sa mga sinend out niyang disciples, kung hindi hanggang sa atin. Kasi kung hindi nila ginawa yon, hindi makakaabot sa atin ang salvation. Mag-e-end na yon sa era nila. 'Di ba? Pero dahil sumunod sila, nakaabot sa atin yung grace na yon. Pwede bang palakpakan natin ang Lord sa mga taong nagpagamit? Kasi umabot sa'yo yung salvation na yon, 'di ba? Thousands of years. So, ngayon tayo, ganun din yung mission natin. Hangga't hindi bumabalik si Jesus, we will go and make disciples. Amen? Sige, huwag kayong mag-amen. Lord. Okay. So, letter A, go. Sabi mo nga, go. Yan. May conviction. Yan. So, sabi dito, the word go means living for Jesus wherever you are. Kahit nasaan ka man. Hindi siya literal na, aalis ako, pupunta ako ng ganito kasi go and make disciples. Hindi ganon. Kung nasaan ka ngayon, dun ka sinesend out ng Lord. Graduate ka ng Arky, bigla kang nagtuturo sa school. Di ba? Imbis na nasa kaharap mo yung mga konkreto, mga graba, mga balas, bigla kang nasa harap ng mga high school student. Di ba? Ang weird. But God is sending you there for a purpose. You are there. You have to go there and make Him known. Di ba? Ikaw, kumari housewife ka. Di ba? Ay, sa bahay lang ako. Thank you, Lord. Dito mo ako sinend. Hindi ganon, di ba? Nandyan ka to disciple your children and your family, but you also have to go out sa mga kapitbahay mo. Di ba? Imarites mo daw si Jesus, di ba? Kasi yung nafe-feel mo, di ba, yung may peace, nararanasan niyo ba yung peace na yun? Ayaw mo ba yung i-share? Di ba kapag may ayuda nga, sinishare mo kung saan, kung paano mo lalakarin yung mga papeles kapag may ayuda? O si Ivana Alawi nga, namimigay ng iPhone, shinare mo agad. Si Jesus namimigay ng salvation, i-share din natin. Amen? Amen? Let us go. Kung nasan ka ngayon, dun ka sinesend ni Jesus. So isipin mo, saan kaya ako sinesend ng Lord ngayon? Sa higaan ko, humiga kasi masakit ang ulo ko. Hindi po ganon. God is sending you somewhere. Amen? And you have to find it. Hindi mo pwede sabihin, Lord, ayoko. In Jesus' name, hindi ikaw yan. Nirebuke mo pa si Lord. Huwag mong i-rebuke si Lord, no? Hindi ikaw yan, Lord. Ako lang to. Hindi po ganon. Hindi ka tinawag ng Lord para sarilinin mo yung salvation. You have to go. Sometimes it's a place. Sometimes it's your comfort zone. Diba? That's letter A. Let's go to B. Sabi ko sa inyo, mabilis lang. Yan. Make disciples. Diba? Go and make disciples. Sabihin nyo nga with me. 1, 2, 3, go. Make disciples. Ayan. Making disciples is more than telling people about Jesus. Hindi lang siya basta sasabihin mo sa kanya na, hay, halika, mag-pray tayo ng prayer of salvation. And then, iiwan mo na siya. No. Kailangan mong bantayan yung taong yon. Ipag-pray mo siya. Lord, I want to disciple this person, pero hindi ako marunong. But through your grace, I can do all things. Amen? Amen? You have to make disciples. Alam niyo po, minsan nakikinig ka lang sa kanila, but hindi mo alam, ginagamit kang instrument ng Lord to make disciples. Di ba? Yung pagmamahal mo sa kanila genuinely, yung pag-aalaga mo sa kanila genuinely, yung concern mo genuinely, you are making disciples. Kasi pinaparamdam mo yung love ng Lord sa kanila. You are an extension of God's love through them. Amen? And ang end goal po palagi ng making disciples
ang end goal hindi maging kagaya ni Ate Ces or ni Ate Jam or ni Pastor or ng sarili mo. Ang goal mo palagi is to make Christ-like people. Maging instrument ka ng Lord. 'Di ba? Maging instrument, hindi pala ikaw ang, sorry po, mali po ako yung sinabi ko. Hindi ikaw ang gagawa. Maging instrument ka sa Christ-likeness ng ibang tao. Your rebuke matters. Kaya nga kanina sinama ko yung admonish one another. Kasi hindi habang buhay, puro lang very good. Kailangan mo ring i-correct yung kapwa mo. Napupunta na siya sa mali, hindi mo pa siya kino-correct. Di ba? Kasi ayaw mong maging bitter yung relationship nyo. But if you sincerely and genuinely love someone, kasama po dun yung correction. Admonish one another para malaman niya kung ano yung dapat niyang i-correct. Kasi kapag rooted in love, yung pag-admonish mo sa kanya, it will end in good result. Amen? Maaaring masaktan siya sa una, pero hindi mo siya pinahiya. Hindi mo pinakita na ikaw tama ka, siya mali siya. Na-feel niya na kahit kinokorek mo siya, mahal mo siya. Kaya nag-grow yung tao. Imbis na umalis siya sa church dahil na-hurt siya, nag-stay siya at nag-grow. Kasi in-admonish mo siya with love. So huwag niyo pong gagawin niyo yung ang daming tao, ikaw, ang pangit ng sinabi mo. Mali yan. Hindi po ganun ang pag-admonish. No? You admonish privately. Correct? You admonish privately kasi pinapangalagaan mo yung kahihiyan ng tao. At eme pangwento. Eme pangwento. Amen? Hindi mo siya ipinapahiya kapag nakatalikod siya. Hindi mo siya sinasaksak pag nakatalikod siya. Palagi mong pinoprotektahan yung kahihiyan niya. Why? You are making him a disciple. Amen? Palakpakan po natin ng Lord. So, tandaan po natin, in making disciples, dapat ang end product, Christ-like people. Hindi po Ces-like. Naku, hindi nyo gusto yung maging ako. Matitisod kayo sa sarili nyo. Hindi pwedeng pastor-like or anyone-like. Dapat Christ-like lang. At the end, ang Lord ang mapapupurihan, hindi ikaw. Kahit marami kang iniyak sa tao na yan, kahit marami kang pinagpalwal, kahit marami kang sinuporta sa Kanya, kahit marami kang binigay na oras sa Kanya, ang Lord dapat ang mapapapurihan, hindi ikaw. Alright? Meron pa. Yan. Ay, nawala. Yan. The goal is for believers not only to understand God's Word, hindi lang basta maintindihan yung God's Word, but maging part ng practical way of living. May practice. Yung Christ-likeness, hindi lang every Sunday. Hindi ka lang Sunday Christian. Ang Christ-likeness, every hour, every minute, 24/7, may nakakakita o wala. Di ba? Kasi pwedeng Christ-like kapag may nakakakita. Then kapag wala, hindi ka na Christ-like. Di ba? I-apply natin yung naituturo sa atin. So that's making disciples. And ikaw, bilang ikaw, yung ginagamit ng Lord, meron kang duty and role na i-guide yung mga disciples na yan. Alright? So, that's make disciples. C, all nations. Ayan. Kaya po tayo, Lord of the nations, hindi Lord of San Roque. Kasi we are to go and make disciples of all nations. Meron po tayong mandate to make disciples of all nations. Hindi lang po dito sa Pilipinas, hindi lang dito sa maliit na municipality na to, kung hindi sa buong mundo. Hindi po ba? Ay, palagi ko, hindi na mangyayari sa akin yan. Medyo may edad na ako. But, di mo subukan ng Lord. Amen? But di mo subukan ng Lord. Subukan mong magtiwala sa Lord. So, ine-expand niya yung vision ng church na ipakilala si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas sa buong mundo. Amen? Jesus is Lord over all the earth. Amen? Alright, so, letter D. Ayan, mabilis lang.
Ayan, teaching them. Teaching them involves far more than simply providing information. Nagpo-provide ka lang ng information, meron namang AI. Kung ganun lang yung gagawin mo, wag na lang. Di ba? Kailangan turuan mo sila. Paano mo sila tuturuan? Sa sarili mong buhay. Hindi mo sila pwedeng turuan magpatawad kung ikaw hindi ka nagpapatawad. Amen? Pero tandaan niyo po, ang number 1 model natin, si Jesus. Kaso, ako hindi ako maniniwala kung tinuturuan mo ako magpatawad, tas ikaw, hindi ka nagpapatawad. Di ba? Paano kapag ang tindi kasi ng ginawa sa akin ng mga yun Hoy, kayo anong iniisip niyo? Alright, so tindi kasi ng ginawa sa akin mga yun. Wala po dun sa lalim. Di ba? Wala po dun sa lalim. Forgiveness is forgiveness. Amen? Forgiveness is forgiveness. So how to teach them? Kailangan din po nilang makita sa atin. Amen? Hindi mo pwedeng turuan ang mga anak mo na huwag magmura kung ikaw ay nagmumura. Di ba? Hindi sila maniniwala, iba-back to you kanila. Di ba? Sabi nga ni Kyler, I need some sanity. Sabi niya kanina. Di ba? Alright, so, ayan. Ang goal natin sa teaching them is to shape the whole person. The whole person. Hindi lengthwise, hindi crosswise, hindi diagonal, but the whole person. Yung way niyang mag-isip, di ba? Yung way niyang mag-respond sa mga bagay-bagay, sineshape yon yung buong pagkatao niya into faithful and obedient disciple in every area of our lives. Mentally, emotionally, physically, spiritually. Alright? Conclusion na. Sabi ko sa inyo, mabilis lang yan. Wherever God has placed us, sa mga bahay, sa school, sa mga workplaces, o yung mga community nyo, kung ikaw ay Badjao, Aita, or indigenous people, your communities, wag lang po sa LGBT, or among our friends, sa mga kumare cakes natin dyan, no? God is sending us as His representatives. Sabi po ni Bishop, represent Him well. Huwag mo siyang ipapahiya. May 9 minutes pa ako. May kukwento ko sa inyo. Gusto kong isend kagabi sa GC kaso masaspoil kayo Meron pong isang bishop, no, nagpe-preach siya. So ngayon, kinuwento niya, one time, pumunta siya sa hotel. Tawag niya motel, no. So ngayon, yung room niya, walang tubig. So, syempre, galit na galit siya. So, tumawag siya sa front desk. Sabi niya, walang tubig dito sa room ko. At sabi niya, ay, oo nga, sir, alam ko nga po. Kasi meron daw nagpalipat na galing sa room na yon. Sabi niya, alam mo palang walang tubig, ba dito mo ko nilagay? Sabi niya. So, sorry, sir. So, sorry daw na sorry yung tao. Tapos sabi daw niya doon sa tao, English kasi, hindi ko na maalala. Pero sabi niya, you have to apologize to your mom for being born, sabi niya. Minak niya yung sa front desk. Sabi niya, tapos ang dami niyang sinabi. Tapos nag-sorry siya. And then, sabi nung front desk, nagsalita siya, sir, sabi niya, every once a month, pumupunta ako sa Bible school kung saan ka nagtuturo. At I don't have much, pero nagbibigay ako sa gawain ninyo. Tapos ang sabi daw nung bishop, uy, alam mo naman siguro na nagjo-joke lang ako, Nagjo-joke lang ako. So, ginawa daw niya, lumabas siya, pinuntahan niya sa front desk, lumuhod siya at nagsorry siya. So, mga years later, ina-invite siya na parang mag-talk sa church kung nasan yung taong yon. So ngayon, yung pastor niya, syempre nakakausap ng bishop, no? Sabi niya, ay, kinukwento ka sa akin nitong parang tupa niya. Sabi niya, maganda naman siguro yung kinukwento niya about sa akin, no? Ay, oo, sabi niya, puro magagandang words daw yung kwento sa kanya nung tupa.
Tapos, ang ginawa daw ng bishop, kinuwento niya dun sa pastor niya, yung lahat ng nangyari. Lahat nung sinabi niya. At alam niyo kung ano yung sabi ng pastor niya, ni minsan hindi niya kinuwento sa amin yan. Puro papuri lang yung kinuwento niya about sa'yo. Tapos, alam mo ba, di ba sabi niya yung mag-apologize ka sa mama mo for being born. Sabi niya, alam mo ba na pagkapanganak niya, tinapon na siya sa dumpster at lumaki siya sa ampunan. Hindi niya kilala ang nanay niya. So imagine, sabi nung bishop na yun, mas lalo na naman siyang na we have to represent Christ well. The moment you are here, the moment na malaman nila na uma-attend ka sa born again, di ba? Sa born again, meron na silang, assumption about you. And you are a representative of Christ. Kasi, if nakita nila na attend ka ng attend sa church, pero walang nagbabago sa'yo, meron na agad testimony na, ay, hindi naman totoo pala yung ina-attendan nila dyan. Kasi masama pa rin yung ugali niya, backstabber pa rin siya, inggitera pa rin siya. Di ho ba? Mandaraya pa rin siya. So if you are representing Christ, please represent Him well. Kasi hindi po sila maniniwala sa sinasabi natin if yung outward na nakikita nila sa atin, bagsak na. Amen? So meron pong bigat, merong responsibility. Amen? At magagawa lang natin yon sa grace ng Lord. Hindi sa sarili natin. Hindi natin kayang maging righteous and banal on our own. Pero sabi ni Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Amen? Pwede po tayong tumayo. Hallelujah. Panginoon, ngayong hapon pong ito, pinupuri at dinadakila ka namin. At humihingi po kami ng tawad, Lord, sa mga pagkakataon na hindi ka po namin na i-represent ng maigi sa ibang tao. Kung napahiya ang gawain mo, Lord, ang pangalan mo dahil sa amin. Lord, ngayong oras po na ito, dalangin namin na patawarin mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo, Lord, at maging karapat dapat kami, Panginoon, na iwagayway ang banner mo, Panginoon. Every time makita kami ng ibang tao, madakila ang pangalan mo, Lord, mabless sila at makita kanila through us, Panginoon. Teach us, Lord, mold us, correct us, Panginoon, kahit masakit, so that we can be more like you every day. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong papuri, sa iyong parangal. In Jesus' name.